Patuloy na amihan at isalis, patuloy rin ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Southeastern Luzon at Mimaropa. Nalalabi pa rin naman sa kalat-kalat na pag-ulan at hot humid na panahon naman sa parte ng Mindanao. Unrest ng Mayon Volcano, itinaas na ni PHIVOLCS sa Alert Level 3. Volcanic earthquakes at mga rockfall events, patuloy ng pagbagsak na natatanaw sa Mayon Volcano. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 8, 2026. Ang oras nating post pa may maga ay alas 11:35 na ng magtatanghaling tapat. Wala pa rin ganong ganap na stationary lamang ang ating weather systems, yung amihan, yung easterlies at shear line at sa pestrap naman sa katimugan ng bansa at yung init na temperatura sa bandang Mindanao ay magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, although mas moderate at nagfe-fairly weather. Mostly dito sa mga katimugan ng Visayas at Mindanao. Bahagi pa rin ng Luzon, kabilang na ang Mimaropa at Southeastern Luzon, patuloy na magiging mas maulap at makakaranas pa rin ng mga maulang panahon dahil sa patuloy pa rin na shear line, yung extension niya na umaabot nga po dito sa bandang Palawan nga po at umaabot na nga rin sa ibang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Siyempre kasama na ang Metro Manila at Calabarzon at Central Luzon at most of eastern sections ng Cagayan Valley sa Northeastern Luzon, patuloy na magiging maulap tayo pero malamig pa rin ang simoy ng hangin maging ngayong tanghali dito sa Caloocan dahil pa rin sa patuloy na amihan sa atin. So sa ating Doppler radar imagery, so far walang masyadong water vapor na nadedetect dito sa bahagi ng NCR at Calabarzon area. Although kanina ay nagkakaroon ng accumulated water vapor at nakikitaan natin dito sa Doppler radar at least mga 1 mm lamang o drizzle na droplets na nadedetect at dito sa parte nga po ng Bicol region ay nagkakaroon tayo ng mga ilang moderate at some heavy rain showers na clusterized. Localized thunderstorms, mapapansin natin wala gaano sa Luzon pero sa bandang katimugan naman sa kabilang na ang Palawan, nakadetect tayo na at least 12 lightning strikes dyan. Ingat na lamang sa kababayan natin sa bandang Palawan na kung saan kayo ay patuloy na inuulan ngayon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So very obvious. Ganyan talaga ang tuloy-tuloy na mararamdaman natin hanggang this weekend po. So as usual, magdala na lamang ng payong para sa mga light drizzle rain at isolated na mga pag-ulan. Since yung ating forecast and storm prediction ngayong Huwebes, 100% chance daw. So maaaring hindi sa amin sa Caloocan, maaaring sa karatig Metro Manila. So importante ang payo ngayon, lalo na sa darating na weekend hanggang nitong darating na Sabado. 60 to 80% daw ang tsansa ng pag-ulan. Sa labas sa pressure na tala na weather station, kaninang 5:13 AM, pinakamababa na ang 23.2 degrees Celsius lowest temperature sa amin sa Caloocan yan ngayong araw. At highest temperature sa amin kahapon, 30.5 degrees Celsius po. Kahapon ito ng hapon at 1:26 PM. So heat index lamang sa amin sa Caloocan ay 36.3 degrees Celsius. So mababa naman so far. At sa atin namang PX extreme in past 24 hours, pinakamataas muna sa Butuan na may 33.5 degrees Celsius na maalinsangan sa kanila o hot air temperature, pinakamataas na yan. So obviously naman sa bandang Mindanao talaga ay mas mataas ang temperatura sa kanila kumpara sa Luzon. Well, sa Baguio City, nakapagtalasin na ng lowest na 13.2 degrees Celsius na pinakamalamig na temperatura. Sobrang ginaw ngayon dyan, lalo na sa may bandang Atok Benguet na mga around approximate mga 10 to 11 degrees Celsius malamang yan. Probably mga nasa 10 degrees Celsius ang ginaw sa bandang Atok Benguet. So, sobrang lamig ngayon at nag-yellow-yellow na ang ilang pananim dyan sa area. Sa Inulan naman ng Katarman, Northern Samar, 89 mm ang nararanasan nilang pag-ulan. Asahan po yan at tuloy-tuloy po yan ha. Kabilang na ang Southeastern Luzon na makakaranas ng maulang panahon. Wala masyadong ulan sa Metro Manila mula nung nakaraang 5 araw since after ng huling unang ulan nung nakaraang araw. Ang huling naging ulan sa amin sa Caloocan, kung babalikan natin ang weather trend graph sa amin sa Caloocan, kung babalikan natin yung precipitation natin,
Yung monthly precipitation, yan, double check natin, ay nagkaroon kami ng pag-ulan January 1. Unang araw kaagad ng January 1 ay nasa 126 mm kaagad ang total rainfall namin. Ayan, and then sumunod po ang 4 millimeters. Yan, mga 4 millimeters po ang total rainfall sa amin sa Caloocan kinabukasan. So, yun lamang ang una naming ulan, January 1 po. Ang pinaka-una naming bagsak ng ulan ngayong buwan. Yan, so yan lang pa po ang pinakahuli naming ulan ngayong January. So, very obvious, pinakamataas agad. At after nyan, wala naman kaming sumunod-sunod na ulan ngayon until now po. Pero asahan po ang maulap at gloomy na panahon sa halos buong Luzon po, kabilang na ang Metro Manila. Sa outside humidity natin, 79%, almost high concentration tayo, tumaas ng 1% since last hour. Well, obviously, high pressure area tayo, 1,012 hectopascals, and steady ito since last hour. Low tide po tayo, pero under low tide to moderate high na po ang ating sea level, pero low tide pa rin po yan. Walang magiging problema, alon lamang sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon pa rin dahil sa amihan ang magdudulot pa rin ng swelling o yung water surface swelling ng karagatan dyan dahil sa daloy ng northeasterlies wind flow. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin maging dyan sa bahagi ng dulong hilaga ng Nodo Luzon at bandang baybay ng Cagayan Valley area. Yan. So maging sa may bandang Bicol region, medyo nagkakaroon tayo ng alon dyan dahil medyo thunderstormy tayo dyan dahil sa patuloy na shear line. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at lulubog po ito mamayang 5:42 PM. At ang ating warning gibbous sa 76% illuminated po. Mamayang gabi pa po ito ng 10:18 PM magmo-moonrise at lulubog ito kinabukasan na ng umaga at 10:01 AM. So, ibig sabihin ay kinabukasan pa po ng 10:01 AM pa po ito lulubog. So, yun po. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, magiging partly cloudy pa rin tayo. Very obvious, stationary lamang yan. Mataas ang tsansa, 100% ang pag-ulan. Maaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaring dyan sa bandang Quezon City yan, or bandang Aytay Rizal, bandang Marikina, probably. Sa Katimungan naman siguro mga bandang pagitan ng siguro Paranaque na siguro or between. Yan, mga bandang east section siguro magkakaroon ng pag-ulan. Then, magkaroon man dito, siguro magkakaroon tayo ng isolated light drizzle rains. Kaya, importante pa rin po ang payong mga folks despite na malamig ang simoy ng hangin. So, sa mga nagkakaroon na ngayon ng mga pag-ubo dahil sa mababang temperatura ngayon, may mga kababayan tayo ngayon sa Metro Manila ang medyo inuubo na ngayon. Uminom po ng mainit na tubig at iwasan natin masyadong malamigan at uminom ng madalas na mainit na tubig at para maiwasan natin ang mga sore throat. Uso ngayon yan dahil taglamig pa rin mga folks. So kamasay natin na lagay ng panahon gamit ang satellite imagery, makikita natin ang napakamakapal na kaulapan nito sa bahagi ng Nodo Luzon at magiging maulan pa rin dito sa silangang bahagi ng Luzon pababa ng southeastern Luzon. Rest ng South Luzon, well, patuloy pa rin na magiging maulap na panahon, kalat-kalat na mga isolated rain showers na may inaasang pagkulog at pagkidlat. Dahil sa buong bahagi ng Nodo Luzon, patuloy pa rin tayong magiging gloomy na panahon. At dahil sa presensya ng amihan ay magiging cold dryer ang bahagi na ito ng kanluran ng Nodo Luzon mula Ilocos Region, La Union, Pangasinan, kasama na ang Benguet. Yan, mapapansin po natin na cold dry ang area na yan, maging sa ilang bahagi ng Santa Luzon at Zambales area. Isolated rain showers at least 33% to 40% daw ang tsansa ng pag-ulan. So, maliit ang tsansa ng pag-ulan. Kung pumasok man yan, maaring saglitan lamang. Hindi kagaya dito sa bandang South Luzon nga po, kabilang na ang Bicol Region, ay nakakaranas ng mga moderate to heavy rain showers. Kitang-kita po sa satellite imagery ang water vapor sa may bandang Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Legazpi. At within 2 hours ago nga po, nagkaroon sila ng mga moderate to heavy rain showers. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, wag naman sana mangyari yon. At sa bahagi nga po ng Mimaropa mula Mindoro, gloomy ang panahon at mga moderate to some heavy rain showers ang nararanasan dito sa may bandang Palawan mula Puerto Princesa at Batara sa Balabac
At concentrated ngayon ang heavy rain showers dyan sa bahagi nga po ng Kalayaan Group of Islands. Ingat na lamang po dahil kayo ngayon ay patuloy na nakakaranas ng shear ng ulan dyan. Ayan o, yung shear ng ulan, yung boundary, umaabot sa buong Kalayaan Group of Islands. Heavy rain showers po tayo dyan. At sa buong Kabisayaan naman, gloomy pa rin ang panahon, katamtaman, pero maulap at isolated din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. Kabilang ng Panay region, yan, Negros region, mula Bacolod hanggang dyan na yun sa baba ng Dumaguete. Sa Cebu naman ay at least mula Karkar hanggang Oslob. Maulap tayo ngayon dyan at asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So, kung i-activate natin ang satellite ng Himawari ni Pag-asa, tignan natin kung mag-load ang data nila. Parang wala yata silang satellite imagery. So, tila offline po sila. Ito po yung sinasabi natin kapag may mga web server na offline ang system data, meron tayong maraming mga backup. So, balik tayo kay Japan Meteorological Agency. Titingnan po natin ang magiging maulap pa rin sa bebal ng Visayas area, kabilang na ang Leyte at Eastern Samar. Makakaranas din kayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorm maging sa may bandang Borongan, Eastern Samar. Magdala na lamang ng payong mga folks. Ganon din sa Mindanao na magiging maulap at asahan natin ang isolated rain showers din. At least mga mahihinat katamtamang pag-ulan pero hot humid na panahon sa nalalabi ng Mindanao. Maulap ang buong Zamboanga Peninsula, sentral ng Mindanao at ilang parte ng Cagayan de Oro at Sorsogon area. Asahan din ang maulap na panahon at kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms, bagamat kasama ang hot humid na panahon. So, damay na ang buong General Santos Centenian hanggang Sarangani ha. At rest ng Davao Region, magiging maulap po ang inyong panahon sa maghapon. Asahan din ang isolated rain showers and localized thunderstorms. And the rest ng Northern Mindanao, Surigao Region at Caraga area. So, damay na yan. Mula dyan sa bahagi ng San Francisco, Rosario, pababa ng Compostela Valley na yan, sakop ng Davao de Oro. So, maulap ang papaliwirin ngayon sa bahagi ng Mindanao. Despite na mas hot humid ang panahon sa inyo dyan, kaya hindi mawawala ang mga kalat-kalat na isolated rain showers at mga localized thunderstorms. Mag-iingat na lamang po mga folks. Kung titingnan natin gamit ang water vapor system, mas makapalang kaulapan dito o water vapor concentration dito sa pagitan nga po ng South Luzon at Palawan area. Kasama na ang bandang Kabikulan na mataas ang water vapor. Naglalaro at least 22 to 30 millimeters water vapor accumulation. Hindi masyado din sa may bandang Visayas at Mindanao. Kaya medyo maulap lamang kadalasan sa inyo at mga ilang isolated sa maghapon na pag-ulan. Sa Northern Luzon naman, makita natin medyo drier ang paligid. Cold dry po ang paligid lalo na sa buong bahagi nga po ng extreme Northern Luzon. Sa Metro Manila, patuloy tayo magiging gloomy na panahon dahil yung boundary ng shear line ay abot sa buong Metro Manila. Klarong-klaro naman po dito sa water vapor. Ayan o. Yan, yung area na yan. Kabilang na ang Metro Manila, Calabarzon, Bico Region at Mimaropa area. So, maliwanag po na magiging maulap tayo at hindi mawawala ang ulan dala po ng shear line. At dahil wala naman tayong inaasang sama ng panahon, nag-discuss na po tayo sa mga probabilities of trough surface at wala naman tayong namamataan na anumang tropical wave, diretso agad tayo sa lagay ng volcano, ng Mayon Volcano dahil mula pa nung isang araw ay patuloy na medyo nag-aalburuto itong si Mayon Volcano. Although karamihan rockfall events po ito at may mga volcanic earthquake daw na umiral at natatanaw na nagkaroon na ng pyroclastic viewing si PBOX at lumalabas na yan sa report simula kahapon. At nung isang araw ay na-report nga po natin nagkakaroon ng medyo abnormality itong si Mayon Volcano. At gaya na po na sinasabi natin ay si PBOX tinaas na nila sa intensified unrest o alert level 3 itong si Mayon Volcano. So mula ngayong araw, ang report nila ngayong araw ay yung recorded nila ito ay since noong kahapon, ang huling record nila. Mayroong isang volcanic earthquake daw po na itala at 162 rockfall events at 50 na pyroclastic density. Ito yung pagdaos-dos nung parang lava na makikita sa bunganga ni Mayon Volcano at na mapapanood nyo yan sa mga balibalita at kumakalat ngayon yan sa report ni PBOX na mayroong pyroclastic current events. So inaabisuhan ngayon yung mga kababayan natin dyan na lumayo between 6 km radius daw. Permanent danger zone po ito o PDZ at
Yung extended danger zone daw po ay nakataas, maging sa flying aircraft close na malapit daw sa paligid ng ng Mayon Volcano ay ipinagbabawal po muna. At pinapaalalahanan lagi ni PBOX ang posibleng delikado o hazardous areas dulot po ng rockfalls and landslides. Yan, mga avalanches, yung mga pagdaos-dos po ng mga bato, medyo delikado. Yung ballistic fragments kapag nagkaroon ng pyroclastic or posibleng phreatic explosion, magkaroon ng posibleng ballistic fragments. Lava flow po, well, natatanaw naman na natin yan sa bunganga ni Mayon Volcano. So, alam na po natin ang ibig sabihin yan. Pyroclastic density, ito po yung tuloy-tuloy na pagdaos-dos po ng lava na matatanaw mula sa bunganga ni Mayon. Yan. So, moderate size explosion. So, maaaring may mga biglang pulandit ng lava mula sa bunganga dahil medyo nag-upwelling po yung magma kay Mayon Volcano o halos malapit sa bunganga. So, nagkakaroon ng upwelling. So, asahan natin na may mga posibleng lahar kapag nagkaroon ng pag-ulan dyan sa paligid. Lalo na't maulan dyan, posible ang mga lahar. So, asahan ang mga lahar po kapag nagkaroon ng matagal-tagal na buhos ng ulan po. Mula naman sa data feed ng Miroba, wala namang na-detect na anomaly of thermal anomaly. So, hindi masyado accurate ngayon ang report ni Miroba. Wala raw masyadong density na na-detect. Siguro hindi umaabot ng mas mataas na plume. Wala masyadong plume siguro. Pero ayon kasi dito kay PBOX, mataas ang emission. North drift pa nga daw po ito. At yung SO2 emission mababa, 702 tons lang. So, siguro kaya hindi na-detect ng Miroba yung detection. Yan. At yung fire density, hopefully may ma-detect kay Mayon. Mukhang walang fire density na detect. Pero kung sa actual ni PBOX, ay kitang-kita po na nagbabaga yung bunganga niya ngayon. So, kaya nagtaas sila ng alert level 3 po. So, mag-ingat na lamang po mga po sa mga kababayan natin sa paligid ni Mayon Volcano. Sa iba namang mga bulkan, kung titingnan natin mula kay Canlaon, silipin na rin natin. Kung titingnan natin si Canlaon, alert level 2 pa rin siya, pero mayroon dalawang ash emission events daw. 1 hour and 48 minutes daw ang itinatagal. So, posibleng 6 hours and 21 minutes ayon kay PBOX na magkakaroon ng ash emissions. 4 na volcanic earthquakes ang natala sa kanila. So, medyo inflated at medyo agresibo pa rin itong si Canlaon. So, sa mga kababayan natin dyan sa bandang paligid ni Canlaon, ay medyo bantayan din natin ang behavior nito. Samantala, kay Taal Volcano naman, well, wala namang daw na detect na volcanic earthquakes. So, mukhang tahimik itong si Taal Volcano sa ngayon. Yan. So, sa mga kabatang natin ay medyo merong mga steam pa rin na umiiral kay Taal at maaari pa rin magkaroon ng mga phreatic explosion. So, alisto pa rin tayo sa mga kabatang natin sa paligid ng Taal Volcano. Samantala sa Ulat Lindol, wala naman tayong nagtatala na malakas-lakas sa pagyanig, hindi kagaya kahapon dyan sa may bandang Manay, Davao Oriental na nagkaroon nga po ng malakas na magnitude 6.4 na lindol. Mula sa magnitude 6.7, dinegrade sa 6.4 na lindol. At nung kinompute nga po natin, 6.4 lang talaga ang naging computation niyan. So sa International Seismic Network, 6.7 ang kanilang recorded. Kung titingnan natin sa data feed ng US Geological Survey, dinegrade na rin nila sa magnitude 6.4 yung lindol. Supposed to be magnitude 6.6 yan kahapon. So dinegrade na rin nila. So tama lamang dahil yun din yung calculation natin, 6.4 lang talaga yung kanyang magnitude intensity. Kaya intensity 4 lang ang pinaka-maximum na lakas na madedetect natin o makakalculate. Pero hindi pa rin nawawala yung mga minor earthquakes. Ayan, kitang-kita sa ating seismograph yung mga minor earthquakes. So diretso agad tayo sa data feed o local latest earthquakes mula sa data feed ni PBOX. Mula kanina madaling araw, nagkaroon na naman ng sunod-sunod na aftershocks. Sa Manay, Davao Oriental na naman na may magnitude 4.2, lalim, 32 km ang lalim. Oras ito, 1:35 ng madaling araw. So, patuloy pa rin ang pagyanig at marami na po agad ang total aftershocks dyan. Kung susukatin natin, nasa 116 kagad ang total na lindol dyan sa paligid ng Manay. So, si Manay, Davao Oriental uli,
ang may pinakamaraming bilang ng mga lindol dyan. Ingat po sa mga kababayan natin sa Davao Oriental. Hindi kagaya dito sa bandang Surigao Region, medyo kakonti lamang. Siguro po mapangalawa ang paligid ng Bogo, Cebu na may total of 25 na lindol. Ayan. Earthquake count nila is 25. So, patuloy pa rin sila nagkakaroon ng mga aftershocks dyan mula sa patuloy na mga mahinang lindol dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Kaya mag-iingat pa rin ang kababayan natin sa paligid ng Bogo, Cebu. Dahil patuloy pa rin yung mga clustered earthquake dyan. Sa Luzon naman, although kalat-kalat ang mga ilang lindol, meron sa may bandang Talaca, bandang San Jose, nagkaroon ng magnitude 3. Sa malapit sa San Marcelino, Zambales, 1.8. Yan, halos malapit sa may bandang Pinatubo rin, paligid ng Zambales, sa Masinloc. May mga mahinang pagyanig na nadedetect daw dyan. Pero mag-ialisto po tayo dahil halos wala tayong recorded na medyo may kalakasan na lindol sa may bandang kaluran ng Luzon. So, lalo tayong mag-iingat at lalong maging preparado dahil anytime posible po ang magkaroon ng biglaang malakas na lindol, ha. Lalo na sa mga Bangged, ha, maging alisto pa rin po tayo dyan. Sa paligid po ng Bangged, lalo na sa malapit dito sa may bandang pagitan po ng Lawag, yan, at Abra, ingat na lamang po dahil kayo po ay posibleng magkaroon ng biglaang malakas na jolt ng lindol anytime. So, wag po tayong pakampante mga folks, kahit na nakikitaan natin puro Visayas at Mindanao ay may maraming mga naitatalang lindol so far. Yan, marami na kagad tayong mga naitalang mga lindol pero usually mga aftershocks ito sa may bandang Manay, Davao Oriental. Ingat po. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data dahil sa sunod-sunod na aftershock sa Manay, mukhang mapapabilis ang pagdami ng total earthquakes natin ngayong buwan ng January 2026. Mula sa ating historical earthquake, ngayong araw, tingnan natin ngayon. Tayo natin mag-load yung data. For the month of January 2026, ang total earthquake natin ngayon ay 300, eksakto, 284 dito sa magnitude 2.0, 12 sa magnitude 4, 3 magnitude 5, at isang magnitude 6.0. At mapapansin nga po natin dito sa cluster ng lindol ngayong buwan, yan, pinakamarami po ang paligid ng Manay, Davao Oriental. So 103 ang total, 103, yan, mga around 103 po ang total earthquake sa paligid ng Manay, at sa Bogo, Cebu naman ay around 27. So, ang pinakamarami dito sa may bandang Davao Oriental. Ingat po at maging alisto tayo dyan dahil masyadong buhay na naman ang subduction plate dyan na papilit na patuloy na tumutulak o nagpupush in dito. Yan, yung subduction. So, ingat na lamang po mga folks. At meron na tayong isang magnitude 6 kaagad. Although wala pa sa 500 ito since nakaka-8 araw pa lang naman tayo. Yan, tingnan natin sa second week kung magkakaroon ng mas maraming madadagdagan o aabot na ba sa mahigit 500 total earthquakes. Tingnan po natin. Yan, kung babalikan kasi natin nung nakaraang taon, yung gamit ang historical earthquake ng 2025. Kung babalikin po natin yung month of January 2025, ang naging total earthquakes dyan, January 2025, ay nasa total of 1,007 na total earthquake nung January last year. Yan. 961 dito is magnitude 2, 40 sa magnitude 4, 6 sa magnitude 5. Pero wala silang naitala o walang naitalang magnitude 6 na lindol nung nakaraang taon ng January 2025. So, walang magnitude 6 na itala. Ngayong taon lamang tayo nagkaroon ng magnitude 6 na lindol ngayong taon na 2026. So, malinaw yan mga folks, ha. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 8, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 8, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.bimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report since wala namang masyadong ganap na stationary lamang ang lagay ng panahon natin ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.